Pagbalik ko sa aking cubicle. Dude, kanina pa tumutunog yung phone mo. Ani ni Aldwin sa akin. Ganun ba? Oo. Sagot niya. Kaya agad kong tinignan ko sino ang tumawag. Si Karen. Ani ko sa aking sarili. Ipapasok ko na sana to sa drawer ko. Nang muli itong tumunog. Pangalan ni Karen ang nakadisplay sa screen. Ano ba naman to? Sabi ko sa aking isip. Sinagot ko nilang to. At tinakpan ko ang aking bibig nung sinagot ko to. Hello? Hi, lover. Bakit ka tumawag? Busy ako. Ganun ba? Oo. Mamaya na paglabas ko sa work. Ay, hindi pwede. Miss na kita eh. Maawa ka. Marami akong trabaho ngayon. Talaga? 2 things. Ano? Either bababa ka ngayon o ako ang aakyat. Hanin niya sa akin. Tumayo bigla mga balahibo ko sa takot. Nangihina pang tuhod ko dahil katatapos lang namin ni Ma'am Chelo. Tapos heto si Karen. Tinatawag ako. Hindi pwede. Huwag kang umakyat. Busy talaga ako. Hindi ako pwedeng lumabas. Ani ko sa kanya na tumunog ang phone ko sa cubicle ko. Teka lang. Kita mo busy ako? Ani ko sa kanya at sinagot ko ang tawag. Hello? Hello, Ken. Si Lisa to. Oh, bakit? May bisita ka. Karen ang pangalan. Natulala na lang ako sa sinabi niya at muntik himatiin. Ano ka ba? May nagsabi ko kay Karen sa phone. Sabi mo hindi ka pwedeng bumaba. So ako ang umakyat. Hani niya. Na naririnig ko pang tinatawag ako ni Lisa sa kabilang phone. Nagmamadali naman akong pumunta sa reception's desk para puntahan si Karen. At nakita ko tong nakaupo sa maliit na upuan. Nagbabasa to ng magazine habang hinihintay ako. Salamat, Lisa. Hani ko sa receptionist namin at lumapit kay Karen. Hi, Ken! Bati niya sa akin na tumayo pa to at humalik pa to sa pisngi ko. Napatingin tuloy ako kay Lisa dahil nakatingin to sa amin. Dinala ko si Karen sa hallway sa kabilang side malapit sa ladies' room dahil tago ito. At hindi kami makikita kung may lalabas sa lobby ng office namin dito sa 3rd floor. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka kasi sumasagot sa phone mo kanina. Kaya pumunta na ako dito. Since hindi ka rin pwedeng bumaba, so umakyat na lang ako. Happy? No! Ano ka ba? Mapapagalitan ako ng amo ko nito eh. So, okay lang ba sa'yo na mapagalitan ako ng amo ko? Tanong ko sa kanya na natahimik kami sandali dahil merong lumabas na babae galing sa ladies' room at sinundan to ng tingin ni Karen. Bakit ka ba nandito? I miss you nga eh. Hindi ka ba pwedeng makapaghintay? Tanong ko na tumingin pa siya sa hallway na walang taong dumaraan dahil sa mga oras na to, lahat ng empleyado ay nasa loob na ng office nila. Lalo na't Lunes ngayon at katapusan ng buwan. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. No. Karen, please. No nga sabi eh. Pagmamatigas niya. Ano ba naman to?
Tumingin ako sa hallway sa direksyon ng office namin. Saka ako nagsalita sa kanya. Marami akong trabaho sa loob na kailangan kong tapusin. Hindi naman tayo magtatagal eh. Ha? Anong? At hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko. Dahil bigla niya akong hinila papasok sa ladies room. At hinila niya ako papunta sa huling stall. Sa kanya to sinara nung nasa loob na kami. Huwag ka mag-alala, lover. Makaraos lang ako, okay na sa akin. Hanin niya na kinabahan tuloy ako. Ano? Pucha naman eh. Hani ko sa kanya na tinulak ako sa pader ng banyo. Karen! Please wag dito. Please lang. No! Gusto mong ipagkalat ko yung pinakita ko sa'yo? Pananakot niya sa akin. At lalo pa akong kinabahan nung narinig namin na bumukas ang pinto ng banyo. At narinig kong 3 o 4 ata ang pumasok sa loob. Diyos ko po. Mahinang sabi ko na tinakpan ni Karen ang bibig ko. Umupo ka sa inidoro. Utos niya sa akin. Nagad ko namang tinakip ang lid. At umupo sa bowl. At tinaas ko pa ang mga paa ko. Para hindi nila makita na apat ang paa na nasa loob ng stall. Narinig kong tumawa tong si Karen. Bakit? Tanong ko na tumalikod at kumandong sa akin. Ganito ba ang posisyon na gusto mo? Mahinang tanong niya na tinignan ko siya ng masama. Dali na girls, baka magalit pa sa atin si Ma'am Chelo. Dinig ko galing sa isang babae sa labas. Ma'am Chelo. Naisip ko siya. Napapapikit na lang ako. At narinig namin na bumukas muli ang pinto at lumabas na sila. Sumilip sa baba ng stall si Karen para makita niya kung may tao pa ba o wala. Saka to tumayo at sinabing, "It's all clear." Narinig niya sa akin na tumayo rin ako at sinabing, "Lalabas na ako." Nang bigla niya akong tinulak pa muli sa bowl at hinawakan ako sa leeg. "Huwag na huwag mo akong iinisin, Ken." Galit nitong sabi sa akin. Hanggang sa magsimula na maglakbay ang kanyang mga kamay. "Ano to?" Gulat na tanong niya sa akin. "Anong? Hindi ka naligo?" "Naligo ko." Sagot ko sa kanya. Ngunit napansin ko na nakatingin to sa gilid ng baywang ko. Na hindi ko napansin na nakalabas pala ng kaunti ang garter ng pang-ibaba ni Ma'am Chelo. Mabilis niya tong hinila at binalandra sa harapan ko. "Pucha ka? Sino?" Galit niyang tanong sa akin na hindi naman ako sumagot. Kaya binato niya sa mukha ko ang pang-ibaba ni Ma'am Chelo. Sabay tadyak niya sa aking ibaba na parang nagdilim ng sandali ang paningin ko sa sakit. Maya-maya hinawakan niya ako sa kwelyo at sinuntok ako. "Sino? Sinong pinaligaya mo, Ken?" Hanggang sasig pa rin to sa pagsuntok sa ulo ko. Napilit kong iniilaga ng mga suntok niya. "Wala ka na ron." Sagot ko sa kanya na tinulak ko siya. Kaya tumama ang likod niya sa pintuan ng stall. "Ganun ha?" Natahimik kami. Dahil muli naming narinig na bumukas ang pintuan ng banyo. At agad kong tinaas sa mga paa ko para hindi nila makita.
Ha? Nahinang sabi ni Karen sa akin. Na lumapit siya at tumalikod sa akin. Iniangat niya ang palda niya at kita kong wala siyang pang ibaba. Tingnan natin. Nagtatalo pa kami dahil ayaw magising ng ibaba ko dahil sa tadyak na ginawa ni Karen. Pero patuloy lang siya hanggang sa daan-daan at ang nagising. Pero tuloy pa rin ang pagtatalo naming dalawa. Halata sa mukha ni Karen ang galit dahil sa nalaman niya. Kaya naman pinagbigyan ko na lang to. At medyo hard ang ginawa ko sa kanya. Na kahit na nasasaktan ko na siya, wala na akong pake. Hanggang sa ilang sandali pa, sabay na namin naabot ang sukdulan. Yan ang gusto mo, di ba? Tanong ko sa kanya habang nag-aayos siya. Sa kanya binuksan ang pintuan ng stall. Babalikan kita, Ken. Sa'yo ang araw na to. Hani niya sa akin na narinig namin bumukas ang pintuan ng banyo. Kaya naman mabilis ako nag-ayos at inangat ang paa ko. Nakita akong tumawa si Karen. Hello? Asan ka na? Well, that's not my problem. Fine. We'll meet you there then for lunch. Fine. Bye. Napatigil ako at napansin to ni Karen. Hi. Napatingin ako sa kanya. Dahil narinig kong binati niya yung pumasok sa banyo. Hello. Bati rin ito sa kanya. Nakita kong nginitian to ni Karen. Sinanyasan ko naman si Karen na pumasok na sa loob at isara ang pinto. Pero umalis siya at lumakad papunta sa sink at narinig kong naghugas siya ng kamay. Ang ganda ng eyeliner mo. Dinig kong sabi ni Karen. Thanks. Saan mo nabili yan? Parang mamahalin. Oh, it's a gift. It came from France. Oh, I'm Karen by the way. Kakilala ni Karen. Nice to meet you. I'm Shallow. Hindi ako makapaniwala na nandito si Ma'am Chelo sa banyo at kausap niya si Karen. Ang ganda talaga ng makeup mo. Ani ni Karen sa kanya. Thanks. I'm sorry but do you work here? Tanong naman sa kanya ni Ma'am Chelo. No, may binisita lang ako. I know everyone on this floor. Who are you visiting? Si Ke. Sasagot na sana si Karen. Ngunit naputol to nang bumukas ang pintuan ng banyo. At narinig ko na lang ang boses ni Ma'am Divina. Hey, I've been waiting for you in the lobby. Inis na sabi niya kay Ma'am Chelo. Can you please leave me alone for 5 minutes? Sagot niya. How come you're here? What happened to your private washroom? Daddy's using it, and knowing you bitching so much, I have no choice but to come here. Sagot naman sa kanya ni Ma'am Chelo. Come on, Daddy's waiting outside. Pinamamadali niya na si Ma'am Chelo. I said, hold on! Sigaw niya sa kapatid niya. Nabigla silang natahimik sa labas. Wow, sorry. May issue ata kayong dalawa. Mauna na ako. Paalam ni Karen sa kanila.
Sorry. Dinig kong sabi ni Ma'am Divina. Sige, alis na ako. Paalam muli ni Karen na alam kong sa akin niya yung sinabi. At narinig ko nang bumukas ng pinto at muling sumara ang pintuan. What is wrong with you? Tanong ni Ma'am Divina sa kanyang kapatid. What? Getting all heat up and screaming at me. Shh! I'm sorry, okay? Ani ni Ma'am Chelo. At hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Dahil hindi ko naririnig na naghugas do. Ni wala man lang kasi ingay ng tubig. So what's up with you and Ken? Biglang tanong sa kanya ni Ma'am Divina. What do you mean? Come on. I was there that night. Remember? And? Tanong ni Ma'am Chelo sa kanya. Is it still going on or not? That is none of your business. Sagot ni Ma'am Chelo sa kanya. I'm your sister. And what? I'm concerned about you. Sabi ni Ma'am Divina sa kanya. Don't worry. I have everything under control. Sis, I don't want it to happen again. Like what happened between you and... Don't. I'm fine. I'm okay. And I'm handling it as an adult. Besides, what are you worrying about? I can snap his neck anytime I want to. Oh God, you're still violent as always. What's with the conversation all of a sudden? Well, the reason why I'm asking is because your office smells like shit. Shut up! It's not! Oh, that may not smell it, but I do. Ani ni Ma'am Divina. Oh God, I need to buy an air freshener. I got you covered, stupid. Look, pag magpapaligaya kayo ng boyfriend mo, can you please do it in your washroom instead in your office? Ani ni Ma'am Divina. I'll remember that. And by the way, he is not my boyfriend. Sagot ni Ma'am Chelo sa kanya kaya napatigil ako. Hindi niya akong boyfriend? Tanong ko sa aking sarili. Okay. What is he then? That's for me to know and for you to find out. Fine. Let's go. I'm hungry. Alright. I'll be out in a minute. At narinig ko nang bumukas ng pinto. Come out when you're done. Okay. Pahabol pa niyang sagot rito. At narinig ko nang sumara ang pinto. Oh my. Dinig kong sabi niya. Narinig ko may kinuha to sa kanyang bag. Ay tumutunog ang kanyang phone kapag pumipindot siya. Parang may tinatawagan ata. At maya-maya lang. Hello? Where are you? After this morning, you suddenly disappear. Kenneth! Nagulat ako nang marinig ko ang pangalan ko. Akala ko nahuli niya na ako na nakatago sa huling stall ng banyo. You better not be hiding from me, or else I'm going to limp you. I miss you already, baby. Call me back. At narinig ko nang tumunog ang kanyang phone na parang inandyan na yung call. At bumukas uli ang pinto ng banyo. Come on! Dinig kong sabi ni Ma'am Divina. I'm done. Coming! At narinig ko na itong lumakad palabas.
at sumara na ang pinto. Habang ako naman, dahan-dahan akong bumababa at sumisilip sa ilalim ng stall para masiguro ko na wala ng tao sa labas. At nung wala na akong makita, dahan-dahan akong tumayo. Sumakit pa yung balakang ko sa posisyon ko kanina. Mabuti nilang hindi ko dala ang phone ko. Dahil kung hindi, may lamang bugbog sarado ako kay Ma'am Chelo nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng banyo at sumilip sa labas. Yes, walang tao. Ani ko at lumabas na ako at naglakad na pabalik sa office namin. Ken, tawag ni Lisa sa akin. Oh, Lisa, bakit? Kanina ka pa inahanap ni Ma'am Chelo. Ganun ba? Nasa office ba siya ngayon? Kunwari hindi ko alam na lumabas si Ma'am Chelo. Umalis, kasamang papa at ate niya. Ganun ba? Sige, punta ako nilang sa office niya mamaya. At pagdating ko sa aking cubicle, Tol, patay ka. Kanina ka pa hinahanap ng amo natin. Ani ni Aldwin sa akin. Oo nga, sinabi sa akin ni Lisa. Saan ka ba nagpunta? Tanong naman ni Jet sa akin. Nagbanyo ko. Natatawang sagot ko sa kanya. Pucha, ang baho mo pala ngayon. Visit. At nagtawanan lang kami. Magtrabaho na nga lang kayo. Hani ko sa kanilang dalawa. Na tumayo si Jepoy at sinabing, Ken, yung report namin na-review mo na? Ito, tatapusin ko na ngayon. Thank you ha. Sige, sagot ko. At bumalik na sila sa kanilang trabaho. Habang ako naman, kinuha ko ang aking phone. At nakita ko na may 6 na missed calls ako. Galing kay Ma'am Chelo. At meron ding voice message na galing sa kanya. Na alam ko na kung anong sinabi niya rito. Lunchtime na. At doon uli ako kumain sa kinakainan namin ni Diane. Doon ko pinakinggan ang message sa akin ni Ma'am Chelo gamit ang aking earphones. Parang kinikiliti ang tenga ko sa boses niya. Nainulit-ulit ko pa talaga to. Na para akong tanga na tumatawang mag-isa. Totoo kaya ang sinabi ni Ma'am Chelo kay Ma'am Divina? Tanong ko sa aking sarili. Dahil parang iba kasing dating nung nag-iwan siya ng message sa akin. Naguguluhan tuloy ako. Ano ba talaga ang totoo? At isa pa, hindi ko to pwedeng itanong sa kanya dahil baka malaman niya na nandun pala ako at nakikinig sa pinag-usapan nila. Maya-may biglang nag-ring ang aking phone at agad ko naman tong sinagot. Hello? Where have you been? Hi, baby. Don't hi, baby me. Nasaan ka kanina? Nagbanyo ko. For almost an hour? Sumamatyan ko eh. Sorry. Pagsisinungaling ko sa kanya. That's fine. Did you eat your lunch? Oo, eto katatapos ko lang. Oh, that's good to know. I'm with my family right now, and I won't be back till tomorrow. Okay. Listen. Yes? You have your key. If you want, you can come over tonight. Wait, not tonight, but tomorrow morning. Be in my condo. Sabi niya sa akin. Sa umaga? Why? Is there a problem? Tanong niya na bilang nanginig ang likod ko. Walang problema. Sabi niya sa akin. Sa umaga? Why? Is there a problem? Tanong niya na bilang nanginig ang likod ko. Walang problema. Sabi niya sa akin. Sa umaga? Why? Is there a problem? Tanong niya na bilang nanginig ang likod ko. Walang problema. Sabi niya sa akin. Sa umaga? Why? Is there a problem? Tanong niya na bilang nanginig ang likod ko. Wala. Walang problema.
Good. Be there at 4 in the morning and bring your work clothes. As you wish, baby. Alright, baby. Mahinang sabi niya sa phone. Napansin kong ayaw niyo itong parinig sa kanyang pamilya. Mag-ingat ka ha. Nani ko sa kanya. Ikaw din. Bye. At binaba niya na ang phone. Umakyat na ako sa taas pagkatapos ko man ng halian. At ginawa ko na yung Caltex account. At bandang 2:00 ng hapon, dumating yung assistant ni Ma'am Divina para kunin na ang report. Pinaliwanag ko sa kanya ang ni-revise ko at kung paano ko na-balance yung budget at expenses nila. Sinama niya ako sa meeting at nandun din si Alex. At nung matapos ng presentation, bumalik na ako sa aking cubicle. Binalita ko sa tatlo na okay na ang lahat at wala nang problema. As expected, natuwa ang mga to. Kaya niyaya nila ako magkapunan sa isang bistro bar. Malapit lang sa trabaho namin. Sorry guys ha, hindi ako pwede. Maaga pa kasi ako bukas. Sige na, treat na namin. Hani ni Jet. Hindi talaga pwede mga pare. Maaga pa ako bukas. Anong maaga? Pare-pareho naman tayo ng oras. Sagot naman ni Aldwin. May lakad ako bukas bago ako pumasok ng trabaho. Pero pinipilit pa rin ako ng 3. Kaya sabi ko na lang, bukas na lang, libre ko. Maganda ngayon. May bago kasing waitress dun sa bistro. Sabi ni Jet na nagliligpit na rin ng mga gamit niya. Pati na rin ang 2. Sige namin, labas na tayo ngayon. Sabi naman ni Jepoy. Lunes ng gabi? Parang alanganin nata. Hanay ko sa kanila. Sandali lang naman tayo ron eh. 3 beer lang. Nani naman ni Aldwin na napaisip ako sandali. Sige na nga, labas tayo. Nani ko sa kanila. Natawa ang 3 kaya naman nagligpit na rin ako. At sabay na kaming 4 na lumabas ng office at sumakay sa kotse ni Aldwin. Woo! Ipapakilala ka namin kay Elaine. Natatawang sabi ni Jet nung nasa daan na kami. At pagdating namin sa bistro, pinaupo kami malapit sa bar. At nag-order na kami ng may inom at pulutan. Huwag ka mag-alala, Ken. Kami ang taya. Umorder ka lang kung anong gusto mo. Sabi ni Alwin sa akin. Sige, salamat. Tol. Si Elaine. Ani ni Jet na nakita kong natutuwa ang 3. Kaya naman tumingin ako sa bar. At nakita kong magandang bartender ng bistro. Yan si Elaine, Ken. Sabi ni Jet. Ang ganda talaga niya, no? Sagot naman ni Jepoy. Liligawan ko yan. Kita nyo. Sagot naman ni Aldo na natawa na lang kami sa kanya. Linisin mo muna yung mukha mo bago ka manligaw. Asar ni Jet sa kanya. Buisit kayo ah. Nanatawa rin siya. Pero seryoso, liligawan ko yan si Elaine pag may lakas ako ng loob na lapitan siya. Ani niya na tinulak pa siya ni Jepoy. Uy, tulungan na kita para makalapit ka sa kanya. Ani ni Jepoy sa kanya. Nanatawa kami sa 2. Maya-maya tumingin ako sa oras. Mag-8 na pala. Tol, mauna na ako ha. Sorry pero meron kasi akong lakad mamayang madaling araw. Paalam ko sa kanila.
Hindi Ken, atid na kita. Ani ni Aldwin sa akin. Sigurado ka? Nakainom ka na eh. Umuwi ka na lang. At isa pa, out of way ang bahay namin sa inyo. Okay lang yun. Doon na rin kami uwi kina Jepoy. Ihatid ka na namin. Kung ganun, sige. Pero umalis na tayo ngayon. Hani ko sa kanila. Baka kasi hindi ako magising mamayang madaling araw. At mamiss ko ang date namin ni Ma'am Chelo. Ang lambing pa naman ang boses niya kanina. Kaya ayokong biguin siya. Sige na nga. Alis na tayo. Maaga pa tayo bukas. Ani ni Jet na inubos na nila ang mga beer nila. At tumingin pa si Aldwin kay Elaine bago siya sumunod sa amin. At tuloy na kaming lumabas ng bistro. Nang nasa daan na kami, Tol, tanong ko lang. Ani ni Jepoy, kung papipiliin kayo kung sino ang makatatlong ligaya niyo sa kasama nating mga chicks sa office, sinong pipiliin niyo at bakit? Tanong niya. Ako? Nauna si Jet. Si Agnes at si Bing. Si Agnes? Inosenteng-inosente. Parang nene ang dating. Yung tuturuan mo pa kung paano humalik. Habang sinasakyan ka naman ni Bing at pinipigang ibaba mo. Natatawang sabi niya. Ako naman? Ani ni Aldwin na nagmamaneho pa to. Si Juliet at si Rose. Si Rose? Sabay-sabay naming tanong sa kanya. Oo, ewan ko ba? Pero nataturn on ako sa buntis. Yung tipong ingat na ingat nung umiindaig sa ibabaw mo. Habang kinakain mo naman ang ibaba ni Juliet. Tol, sabi nga pala ni Wing, mabango daw yun. Ani ni Aldwin sa amin. Ha? Paano naman nalaman ni Wing? Tanong ni Jepoy sa kanya. Nakakasabay daw niya palagi sa elevator. Sagot niya. Ako naman. Ani ni Jepoy. Sorry Ken pero gusto ko si Lisa at si Diane. Okay lang tol, hindi naman kami. Bakit sila? Tanong ni Jet. Medyo chubby kasi si Lisa. At yun ang type ko sa babae. Lalo na pag At si Diane naman, pantasya ko talaga yun. Nakapikit pa tong sinasabi sa amin. Na mukhang ini-imagine niya pa to. Kaya natatawa nilang kami sa kanya. Ikaw Ken? Tanong ni Aldwin sa akin. Ako? Oo, ikaw. Sinong gusto mo? Gusto ko makasama yung magkapatid. Ani ko na napatingin sila sa akin. Sinong magkapatid? Sabay-sabay nilang tanong sa akin. Yung amo natin. Natawa silang tatlo. Bakit naman si Ma'am Chelo at Divina? Tanong ni Jet sa akin na nakaupo sa likuran ko. Nalumingon naman ako sa kanila at sinabing, nakita nyo naman one time na nag-beach party tayo, di ba? Kung gaano ka-sexy ang magkapatid. Oo. Sabay nilang sagot. Imagine nyo na nakahiga ka sa kama at kasamang dalawa. Napansin ko na napanganga si Jeff. Napalunok naman ng laway si Jepoy. Yun na lang naging reaksyon ni Aldwin. Sabihin ko sa inyo, kung ikaw ang nasa lugar na yun, siguro hindi ka na maghanap ng ibang babae. Napasandal na lang si Jepoy sa kanyang upuan at kita ko pinagdikit niya ang kanyang mga hita at tinakpan ang kanyang harapan.
At hindi lang yun. Imagine ninyo, ito yung ugali ni Ma'am Chelo na sobrang maldita sa office. Paano kung ganun din to sa kama? At si Ma'am Divina, paano kung yung kinikilos niya sa office na parang pasimple at pa-cute ay kabaliktaran pala nito? Sino pa bang gugustuhin yung makasama? Tanong ko sa kanila. Ang magkapatid. Sabay-sabay nilang sabi. Kaya naman natawa nilang ako at umahis ng upo. Kaya sila yung gusto kong makasama at hindi yung mga pa-cute at chubby o maputi o mainhin sa office natin. Dagdag ko pa na napangiti na lang ako dahil wala silang kaalam-alam na nangyari na palang kinuwento ko sa kanila. Maliban lang sa nasolo ko si Ma'am Divina dahil iniwan na kami ni Ma'am Chelo sa kwarto noon. Nagising naman ang nasa ibaba ako sa sinabi mo, Ken. Ani ni Jeboy. Nin, kung mangyari man sa akin yun, siguro pwede na akong mamatay. Ani ni Jeb. Mga baliw talaga kayo. Sagot ko sa kanila. Ang lakas ng imahinasyon mo, Ken. Parang nagawa mo na yan, ha? Ani ni Alvin sa akin na natawa na lang ako. Hinatid nila ako sa tapat ng gate namin at nagpaalam na ako sa kanila. Ingat kayo, ani ko sa kanila at lumipat sa harapan si Jet at nag-fist bump pa kami bago siya pumasok. Saka sila tuluyan ng umalis. Pagpasok ko sa gate namin, nakita kong nasa labas ng bahay si Papa. Nakaupo to sa mahabang upuan sa gilid ng pintuan namin. Pa, magandang gabi po. Bati ko sa kanya at nagbanaw ko. Late na. Marami bang trabaho? Hindi po. Nilibre lang ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya pala amoy beer ka. At 3 bote lang po. Nasa bahay ata kayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Umuwi lang ako para maghapunan at sinadya akong tumambay rito para makausap ka. Bakit pa? Ano ho bang pag-uusapan natin? Tanong ko na umupo ako sa tabi niya. Tumingin muna siya sa loob ng bahay bago tumarap sa akin at sinabing, tungkol to sa Uncle Jan mo. Anong meron ho kay Uncle Jan? Tanong ko sa kanya na inakbuyan niya ako. May ibang babae siya. Ha? Nagulat na lang ako. Hindi ako nagulat sa sinabi ni Papa na may ibang babae si Uncle Jan. Kundi nagulat ako dahil parang may nalalaman siya. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Ken? May alam ka ba? O wala pa. Wala naman ako napapansin na may ibang babae si Uncle. Pagsisinungaling ko sa kanya. Sigurado ka ba? Opo, wala talaga. Ay, dumaan kasi si Auntie Ingrid mo kayo narito. May napansin daw siya sa uncle mo. Ano naman po? May tinatawagan daw to na madaling araw at parang nagtatalo to sa telepono. Ani ng aking ama. Hindi naman ibig sabihin nun may ibang babae na si Uncle. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Pero kung walang ibang babae yung si Jan, bakit Hani ang tawag niya sa kausap niya sa telepono? Hani ng papa ko. Natumingin pa siya ng diretso sa akin. Napalunok tuloy ako ng laway at kinabahan. Alam niyo kasi,
Bago naging punong barangay ang papa ko, dati siyang pulis. Imbestigador to sa mga krimen na nangyayari sa sinasakupan nilang presinto. At itong si papa, madetalyado tong tao. Lahat inaalam. Lahat sinusundan kahit maliit o nasa kasulok-sulukan ka pa. Hahanap-hanapin niya para malutas lang yung kasong hawak niya. Sigurado ka ba talagang wala kang alam? Ikaw ang kasakasama niya halos kada linggo. Tanong niya sa akin. Wala talaga pa. Diretsyong sabi ko sa kanya. Kasi kung magdalawang isip ako, malamang makukuha niya na may tinatago ka. At isa pa, ayokong sabihin sa kanya ang totoo. Dahil baka magalit pa siya sa akin. Dahil hindi nila alam yung babaeng bumisita noong linggo na sumabay pa sa amin ng hapunan ay kabit pala ni Uncle John. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ani ng papa ko na tinapik pa ako sa balikat at ngumiti siya. Salamat pa. Sige, pumasok ka na sa loob. Pupunta na ako sa barangay hall. Tumayo na siya at naglakad papunta sa gate. Huminto siya at tinawag ako. Ken. Po? Mag-ingat ka. Nang nilingon ko siya, nakita kong nakangiti siya sa akin. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Hari niya sabay labas ng gate at sinara to. Naguluhan tuloy ako sa sinabi ng papa ko at napaisip na baka may nalalaman siya sa sikreto namin ni Uncle John. Pumasok na ako sa loob at umakyat sa kwarto. Kinuha ko yung bag ko at pinasok ko doon ang pang-opisina kong damit. Saka nahiga sa kama. Ano kayang ibig sabihin ni Papa kanina? Sinet ko na lang ang alarm ko at natulog na ako.